Payag ka ba na madisbar si Trixie Angeles? Kasi may balita kahapon. Papaliwanagin ng Kamara ang mga vlogger na hindi sumipot sa pagdinig nito kontra fake news. Inungkat din ng umano'y mga social media account na naninira sa Pilipinas kahit dito nakabase at konektado umano sa China. Nakatutok si Ako ni Tina Kamatis. Panginibantere. Hindi ako kaya. Victor Napal. Unang pagdinig ito ng Tri-Committee ng Kamara na ang layunin ay tutukan ang matagal na raw problema ng pagkalat ng pekeng impormasyon online. Isa sa mga pinag-usapan sa pagdinig ang paninira sa bansa ng ilang social media account na nakabase sa Pilipinas pero konektado umano sa China. At ito po yung pinaka-latest, no, na meron po kaming nahukay na pro-China na network of X accounts na nagsispread ng anti-Philippine sentiment habang nagpo-push ng content related po kay Vice President Sara Duterte. Kaya ako'y naniniwala na penetrate na tayo ng China. With this, ito, tandaan ninyo April 2022 or April 2023, basta, nag-seminar ito sa China. Ang nag-seminar sa kanila, Government of China. Sila. Inihinga namin ng pahayag si Vice President Sara Duterte ukol dito. Ang tanong ni TRICOM Co-Chairperson Representative Dan Fernandez. Mismong ang pag-iit ng ating pagmamay-ari ng West Philippine Sea ay apektado sa paglaganap ng kasinungalingan sa SOCMED. Ayan, sana natamaan dyan si Marcoleta. Na trolls naman na nagpapalaganap ng maling impormasyon tungkol dito, pwede ba nating ituring bilang mga traidor ng bayan? Binubuo ang TRICOM ng mga House Committee on Public Order and Safety, Public Information, at Information and Communications Technology. Pero sa 41 vlogger na inimbitahan sa pagdinig, 3 lang ang sumipot. 3 lang. Yung isa dilawan pa. Si Enzo. Yung isa neutral ground daw pero dilawan din yun si Models of Manila. Smart Gamboa. At saka 41 yung naimbita. 2 yung dilaw, isang DDS. Mas matapang pala mga dilaw vlogger kaysa sa inyo mga DDS kayo, mga tanga kayo. Ang representative lang ninyo, si Malutik yan, mukhang kumambyo pa kahapon. Mukhang nilaglag pa kayo. Ayup na yan. Tapos maggagaling-galingan kayo, tatapang-tapangan. Ang ilang vlogger, nagsabing nasa ibang bansa sila. Pero uminit ang ulo ng mga kongresista sa dahilang ibinigay ng iba. I am referring to AKA Joe Diviri. Dito yung vlogger na hindi naliligo, si Elizabeth Joy Dibib. Minura niya ako, at ang sabi niya, panay kabobohan sa quad. Sayang kuryente sa'yo. Respectfully, Elizabeth Joey Cruz, hirap sa'yo nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Wala takot yun. Bibigyan siya ng show cause order, pati na ang ibang vlogger na hindi dumalo. Kabilang dyan ang abogado at dating Press Secretary Trixie Angeles na gusto raw ipadisbar ng TRICOM. O yan. Kung ikaw tatanungin, padisbar. Marami ako nakikita rito, comment, gusto nila padisbar Si Trixie. Actually, may may petition to, disbar na to. Na hindi ko maalala kung sino yung nag-file. Itong si Trixie. Kung kakatigan ito ng Kongreso, baka mas mapabilis. Ano ba rason bakit gusto nila padisbar? An officer of the court, and he should respect the constitutional duty of Congress. And question of legality, Mr. Chairman, I respectfully move that we will consult the legal department of this House for a possible disbarment case against Attorney Trixie ano pilito? Angeles po. Ayon sa Department of Information and Akala ko ang apelyido ni Trixie Paglinawan. Di totoo nga. Akala ko apelyido niya Paglinawan. Technology. Pangalawa ang Pilipinas sa mundo sa paggamit ng social media na may 86 million users.
tayong lahat ay posibleng maging biktima ng panloloko at paglilinlang sa social media. Ito pong hearing na ito ay hindi para kitilin o isuppress yung freedom of speech nila. Wala ho kaming ganong layunin. Ang layunin po natin Hindi naman freedom of speech yung ginagawa ng mga DDS eh. Okay, basahin ninyo sa Constitution. Nasa Bill of Rights. O, tignan nyo doon kung under ng right of speech, o right of expression, o right of speech, nakasaad doon na pwedeng manira at pwedeng gumawa ng kasinungalingan, fake news, ang lahat ng mga Pilipino. O piling mga Pilipino. Wala naman eh. Magpahayag ka ng base sa katotohanan, hindi yung paggamit ng kasinungalingan. Yun ang tunay na diwa ng karapatan sa pagpapahayag. din dito ay Violeta gawa Kobayashi, ng hello. pulisiya ang paggamit ng social media platforms. Dapat po meron tayong disiplina, meron tayong code of conduct, meron tayong ethics sa paggamit nitong social media. Aminado ang DICT na nagkakaproblema sila sa paghahabol sa mga nagkakalat ng mali online. Hindi naman namin sinasabi na We- ko-control din natin social media, but We have a good law. May mga magagandang batas tayo. Ang problema lang mainly sa Pilipinas is the implementation, the law enforcement. Yun ang problema natin. Kasi talamak sa Pilipinas, pag kilala mo, hindi mo kinakanti. Pag medyo sikat, takot kang kantin. Pilahan ng kaso. Hello, magandang hapon, Ma'am Violeta, Wesley, at saka kay Ma'am Mary Jane. allow the law enforcement agencies to have more immediate power to react. We have a challenge in obtaining information and evidence kasi hindi po totoong identity minsan yung pinopost nila sa Facebook. Rekomendasyon ng ilang kinonsulta ng komite, merong mga Kahit iba ang identity na ipinupos sa Facebook. DICT, NBI, and law enforcers, some law enforcers have the ability to pinpoint or identify kung sino yung nagmamay-ari ng mga account na yun. Totoo, mali. They have the ability, they have the integrity to identify who owns those accounts. Pero walang ginagawa. Journalist na nagbablog, di ba? But blogging does not make you a journalist. Yun kasi as a Totoo journalist kasi, Kasi- we had Kasi tulad nung sinasabi ko yung mga nagagalingan, nakahawak lang ng smartphone, feeling nila reporter na. Feeling nila, sila na yung pinakamagaling. Hindi. Gagamit na ng kasinungalingan, matatapang na sila, magmura, ano. Nakahawak ka lang ng smartphone, feeling mo, Jesus Christ ka na. Kayang-kaya mo na lahat. No. to the core values of journalism, which are truthfulness, fairness. Dito ho ba sa social media vlogging, naniniwala kayo na kailangan natin lagyan ng code of conduct and or How? How can you give an order to the vloggers? Yeah? How? Malabo yan. And to tell you, meron na tayong guidelines. Tayong mga vlogger, we have this, sa YouTube, nandyan yung community policy. Andyan yung mga regulations. Every month nga nag-update yan eh. Pero bakit hindi sinusunod? Ang importante sa isang vlogger, yung self-regulation. Dapat alam mo. Kayo din, kayo ang magbibigay disiplina niyan. Kung alam nyo na sinungaling na yung vlogger, wag nyo nang puntahan. Kung alam nyo na nagpe-fake news na yung vlogger, i-report mo na. Pero bakit hindi? Kasi totoo nga naman yung sabi sa Tricom kahapon na kung nasaan yung murahan, kung nasaan yung kasinungalingan, yun ang tinatangkilik ng karamihan. Real talk. Bakit? Tapos sigaw ng mga Pilipino pagbabago. Pero yung tinatangkilip mo kasinungalingan todo-todo. Hindi. Kastiguhin nyo ko, hindi totoo yung sinasabi ko. Kung nasaan yung kasinungalingan, kung nasaan yung katarantaduhan, kung nasaan yung mga murahan, away, yun ang tinatangkilik. Real talk lang to. Tulad nga sinabi ko, tinatangkilik mo, kasinungalingan, sinungaling ka rin. Tapos ang dasal mo,
pagbabago? Oo, gago ka. Ayun lang yun. Eh, paano mo bibigyan ng regulations? Nandyan ang regulations. Hindi lang sinusunod. Nandyan na ang community rules ng YouTube. Merong community rules din ng Facebook. Merong community rules din ng TikTok. Pero bakit? Kasi walang self-regulation yung vlogger mismo. At least man lang, merong ethical standards. Dapat. I just wanted to highlight research from other neighboring countries about the risks of top-down government legislation against fake news. So it's important to recognize that many human rights organizations and international legal scholars have raised alarm about the global trend of anti-fake news laws being used as quote-unquote weaponized lawfare. Hindi ho ito black and white na issue. Kailangan po the bottom line is still the protection of our freedom of expression, freedom of the press, especially the right of the people to information. Para sa GMA Integrated News, Maliwanag yung sabi ng speaker, the right of the people for correct information. Right information, legit news. Hindi kasama dyan ang fake news. Pero paano tayo? Paano tayo? Nung nakaraan, tinangka na magkaroon ng Malacanang vloggers. Sino yung mga Malacanang vloggers ngayon? Mga fake news. Sino nagpasimuno ng Malacanang vloggers? Si Trixie, fake news. O hindi, huwag na tayo lumayo. Paano ninyo kakastiguhin ang dating presidente na fake news? Ang Kongreso ba kayang panagutin si Digong sa kanyang fake news? Hindi eh. Takot ang mga Kongreso sa ano eh. Pag nandyan si Digong sa Kongreso, himudpit si Abante at iba mga kongresista. Dapat, kung pananagutin lahat ng fake news, dating presidente, pamilya ng dating presidente, at kahit na sino man Poncio Pilato, dapat panagutin lahat. Hindi yun napipili lang. Oh, ibig sabihin, pag pro-administration vlogger ka, lusot ka na, hindi ka na tatawagin sa Kongreso? Hindi. Lahat fake news. Ang sinasandalan nilang lakas na loob ay yung sinabi ni Digong na freedom of speech ay absolute. Pero may mga provisions dyan. Hindi porket freedom of speech, pwede ka na magsalita pagbintang ng kung ano-ano gumawa ng mga kasinungalingan. No. There are always the boundaries. Meron tayong walls na dapat hindi lagpasan. Yung si Trixie, before nakasobs ako, pero nung naging DDS na siya, di ko napapanood yan kahit kailan. Galing yan kay Ma'am Cel Ordonez. Nick Borromeo, kaya yung Tricom hearing, malamya pa sa Quadcom Real Talk, may kinatakotan. Yes, I saw that. Diba? Xiao Lakay and to all BT followers, Chester Valencia ng Milan, Italy. Yan yung mga natin. So, payag kayo na madisbar to. Dapat lang. Real talk. Dapat lang.